Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to your channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's videos, another concern video po, ang sabi niya is, tanong ko lang ma'am, ang mga birhin ba nagsasarili din ba? The answer is yes. Mapalalaki ka, mapababae ka na birhen. May mga individual po talagang ginagawa ito. Hindi ko po nila lahat, pero malaking porsyento po ang mga gumagawa nito na wala pang experience. Hindi ibig sabihin na wala kang karanasan dito ay hindi ka nakakaramdam ng init ng katawan. Dumarating talaga yung curiosity, ano ba yung pakiramdam, or yung tanong na bakit may nararamdaman kang init ng katawan na hindi mo maipaliwanag. Nasa DNA po natin yan. Again, hindi po ito pangkalahatan. Virginity is about your definition of sexual experience. And ang pagsasarili naman is just you exploring your body. Minsan kasi, yung ignorance nila, yun yung nagtutulak sa kanila para gawin nila to at para i-explore nila to. Normal po na nangyayari talaga ito doon sa mga virgin pa. Now, next question, paano po nila ginagawa yun? Wala pa nga silang experience. May mga babae po na NBSP o no boyfriend since birth, pero nakaka-experience na magsarili or explore ang katawan nila. Because gusto nila na ma-save yung kanilang virginity doon sa mga magiging asawa lang nila. Next question, paano nila to ginagawa? Advice ko lang ito ha, be careful of the hymen. It is best not to touch. Kala ng ibang babae, pag sinabing hymen is nandun sa pinakailalim ng vagina ng babae. In fact, it is not. Ganito po kasi yan. Meron pong manipis na film at the caliber of the vagina. Ang kulay niyan minsan is pink or translucent. Huwag mong gagalawin yan or huwag mong papasukan ng kahit na ano. Kasi pwedeng ma-destroy yung hymen. Kung gumagawa kayo ng pag-explore sa sarili ninyo, make sure na external lang po. Doon lang po sa ibabaw gagawin. At wala kayong ipapasok na kahit na anong object sa loob. Number 2 na ginagawa ng mga wala pang experience. Karamihan, ini-stroke lang nila ng banayad yung kanilang tinggil. Kasi sa pamamagitan nun, nakaka-experience sila ng big O. Above ng urethra po is ang iyong tinggil. Yung urethra, yan po yung labasan ng ihi. Make sure na malinis ang kamay mo kapag gagawin mo to. So, pwede mo i-stimulate yung tinggil na yan sa pamamagitan ng paggamit ng iyong index finger. But, be careful kasi pwedeng ma-damage yung bulba mo at magkaroon ng bleeding yan. So, yan. Isa po yan sa paraan ng mga wala pang experience. Another thing, gumagamit sila ng mga laruan. Hindi po lahat ng laruan ay suitable sa isang babaeng wala pang karanasan or birhen pa. Karamihan, ginagamit nila yung electric massage stick. Maliit lang kasi yan. Huwag kang gagamit ng mga bagay na hindi naman fit sa size ng iyong pechay. Yung mga maliliit na electrified massage stick, at least 5 cm ang haba na nabibili sa market or mga online platform. Isa po yan sa magandang i-recommend sa mga babaeng wala pang karanasan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Hindi mo pwedeng bilisan ito kasi pwedeng mangate, makaramdam ka ng irritation. Kaya dapat na slowly lang at dahan-dahan lang ang vibration kapag ginagamit ito. Karamihan naman kasi sa mga massager, may control yan. So, nakadepende sa'yo. My point, karamihan po sa mga wala pang experience, ang S-toys po talaga, ang ginagamit nila para ma-stimulate ang kanilang katawan. Basta, make sure na hugasan ang inyong mga machine once na ginamit nyo ito. Avoid using alcohol kapag hinuhugasan
hugasan nyo ito. Kahit na running water lang or yung mild soap na pangligo ninyo, pwede na ninyong ipanghugas dito. Alam nyo po, ang katotohanan is mahirap po sa isang babae na mas ma-achieve ang Big O compare sa mga kalalakihan. Less than 25% po ang nakaka-achieve ng Big O, lalo na kapag ang gamit nila is penetrative sex or pagpasok ng alaga ninyo sa mga partner ninyo. At take note, marami pa rin pong mga kababaihan ang hindi alam ang pakiramdam kung gaano kasarap ang Big O kasi hindi pa rin nila ito na-experience up until now, kahit na sila ay adult na. At sa kabuo, ang bilang naman ng mga kababaihan ang gumagawa ng pagsasarili. Alam niyo po ba, according sa survey and study, is 95% po ng mga kababaihan, including dyan ang mga adult, ang may experience na, wala pang experience, ay nagsasarili. So, kung kayo ay 100%, lamang kayo. Kasi kami nasa 95% lang. That is according sa mga study. But half or kalahating porsyento sa 95% ng mga kababaihan ay hindi talaga umaamin yan or hindi willing na pag-usapan kasi pakiramdam nila ito ay nakakahiya and disgusting na mai-discuss nila kahit sa kapwa babae nila or kahit na sa best friend nila. Bakit nga ba kasi ganon? Kasi may mga public opinion po na kinukonsiderang mga kababaihan na ang female masturbation po ay hindi parte ng self-love. Kasi ang sabi ng iba, ang sex is only way or is the way of human reproduction. And it's purely separated from the function of reproduction. Traditional concept po yan na ang pagsasarili ay isa lamang parte ng kalibugan or lack of self-love. Kaya na-stigmatize na yung female masturbation. Kaya kayo mismong mga kalalakihan ay nagtataka at napapatanong kung ang mga babae ba ay nagsasarili din? The answer is yes. Hindi man ito 100% but malaki pong porsyento na gumagawa ang mga kababaihan ng ganito to explore yung kanilang katawan. Even po yung mga wala pang karanasan. So, may nakakabang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!